napakaganda nung ating camera. Parang ayaw akong ipakita. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ma'am Julie, magandang umaga. Oo, masayang umaga po sa inyong lahat at Ayun. ah, parang lahat terno, brown lahat. Pati mukha ko brown. Yes. Kakulay Anyway, nung vertigo, ma'am. anyway, masayang Ayan. umaga sa inyong lahat at batiin na natin agad ang mga taga-North, South, East. West corners ng ating church. Oo, Ayan, hello, magandang hello po tanghali kayong po. lahat dyan at siyempre batiin natin ang mga nagwagwapuhang mga area leaders. Oo. Yes. Sa Yung mga aming nasa area yun. Oo, Sa area lalo-lalo sila. na ang aming area from Oo. Central South family, Sir Yun. Gerard. At saka sa amin, syempre, sa West Bank, si Sir Noel Oo. Gumabay. Yan. At sino pa ba? Sir Conrad. Oo. Central Si East. Sir Conrad. Oo, Central Meron East. siyang mahalagang nilakad ngayong araw na ito. Hindi siya tumakbo, kundi lumakad. Kaya, Sumakay. oo, sumakay pala. Oo, sumakay siya na sasakyan, hindi siya tumakbo, lumakad. Ayan, At ano pa ba? siyempre, ang Pasay West, Oo. Sir Si Algie Sir RG, nandyan. Landijo. Nandyan pa si Sir RG, syempre. Ang Southeast family. Kung nandito yung mga mama, Baptist Builders, magandang umaga po sa inyong Oo. lahat. Ang ating mga magigiting at malalaki ang katawang. Wow! Siyempre, Baptist Builders, pag sinabi mong Baptist Builders, Oo. kumusta naman ang mga katawan, di ba? Pero, Oo. pero nag-alisan na sila. Nag-alisan na nung sinabi kong Kasi nagagandahan ang mga bawal katawan. aksayahin ng oras. Okay. Oo, go sila Sir parati. Sam Taganile Oo, ng magandang umaga po, North, Sir Sam. North Oo. ka ba? Oo, ng CBBC CSI Barbershop. Ayan, magandang umaga po. Sharper than any Two-edged two-edged sword. sword. Oo. Maganda, bulol-bulol ka na bago ka magupitan. At Anyway. syempre yung ano natin, ma'am. Staff, audio-video. Oo. Magandang umaga po na ayaw niyong ipakita. Sir Jan Kalayko. Oo, magandang umaga, Sir Romir sir. Rodriguez. Yun. Sir- At, syempre yung mga ano natin, ma'am, kitchen staff. Magandang umaga po. Oo, Thank you po sa masarap na pansit. pansit. Kahit di ko pa natikman, mamaya na lang po. Pakitirhan na lang po ako. Tapos, Sir Vince. Oo, si Sir Vince. Oo, syempre pa. Magandang umaga, sir. Hindi ka kasama ni Sir si Conrad Conrad ngayon. lang ang may alam ng kanyang AKA. Sir AKA Bobby daw. Ewan ko bakit Bobby. Bobby Andrews, sir? Kamukha? Oo, pwede. AKA Bobby. Sabi ni Sir Conrad eh. Sila lang nakakaalam. Sila lang nakakaalam. Oo, wag na natin alamin. Oo. Bakit, sir? Bakit, Sir Vince? Bakit nga ba? Oh, Bobby. Mapagkumbaba pala, kaya Bobby. Okay. Now I know. Thank you, Sir Romir. Hindi lang pala sila ni Sir Conrad ang nakakaalam niyan. Pati si Sir Romir pala. At ngayon, alam na rin natin kung bakit Bobby. Yan, akala ko naman Bobby Andrews eh. Okay na sana eh. Tuwang-tuwa na si Sir Vince, yung ang ngiti niya, grabe na hanggang tenga eh. Munti ka na siya masaksak. Joke. Si Ma'am Brianna, Kumakain sa gilid-gilid. At syempre gusto ko na rin batiin ng aking mga ang may birthday ngayon. Oo nga, batiin na natin. Happy birthday. Si Benis. Benis. Estolonio. Ayan, magandang kaarawan. Baka naman. Maligayang bati sa iyo. Ayan, baka naman meron tayong. Ayan, ma'am, pinakita na nila ang ating mga babatiin. Ma'am Joy Rico. Hello, Ayan, ma'am. magandang umaga po, Ma'am Joy. Si Ma'am Emily Fernandez is watching. Oo. Si Ma'am Daef.
Mayet Daef, nanonood na rin siya Mga ngayon. ano yan, mga, yan ang mga committed. Oo, class Oo, class committed. committed, Soon. Oh, Soon. soon. Oo. Nag-graduate pa lang sila, mami. Ang class committed. Ayan. At sino pa ba? Si Ma'am Helen Kapundan. Nanonood na rin siya unang-una sa aking mga nag-comment dito. Yung Si mista Ma'am ko dito. Cyril. Ang Nanonood mista na ko rin. si Ma'am Yang Laurena ng Wow, Matikas Ma'am Yang. 2010. Magandang umaga po, Ma'am Yang. At si Ma'am Judith Espanyol. Magandang umaga po. Enjoy watching po sa inyong lahat. Siyempre, si Ma'am Belia Quinones nanonood na. Asa na si Ma'am Linda? Ayun, siyempre, kasunod na kasunod. Si Ma'am Linda, ang aking mista. Magandang umaga po. Pakisend na lang ang link at mag-hashtag ang mga class dyan. PSS Oo. class. Ano nyo naman yung hashtag, inyong hashtag tayo class? dyan. Kasi kahit pa paano hindi mawawala yan. Maaring kayo mawala pero ang class nyo hindi mawawala. Oo nga, wag naman sanang mawala. Ayan. Pag-pray natin ang isa't isa. Baka Si mag-quit. Ma'am, Maraming nawala marami, ma'am. Oo, sa mga Nga. Sa class. inyo pa lang sabi mo, Oo. ang dami nyo. Pero 7 lang kayong. Hindi, yun naman nasa ano naman yung BHBC. Oo nga. Oo. Pero marami na bang nawala doon, ma'am? Hindi, lahat ano. Active ang 7. Oo. Okay, at least. Oo. Ayan, si Sir Jeffrey Onsat, nanonood na po. Magandang umaga po. At si Ma'am Charmaine Bautista, Ma'am Bering, yan. Sabi ko, next week pa ako magtutuloy, pero yung weekday. Rosalinda Calara, good morning. Yan, good morning po. Ayan, si Ma'am Leticia Aranda, nanonood na rin siya. Ayun, yung mga may vertigo dyan. Jeffrey na ano na ba? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yan, manood po tayo at matuto ngayong mga diagnose dyan. At least mas maiintindihan nyo ngayon yung ano nyo, case po ninyo. Ayan, si Sir Vince, nag-hashtag class ministers na. I-send mo sa GC nyo, sir, para si Brother Lamsel manood. Ang aking mahal na asawa. Yan. Nasaan ba ngayon yun? Siyempre, Nandun na nasa sa Tarlac office. yan, mama. Oo, nasa office. Kung kailan malapit na, hindi Mas nagbisi-bisihan si sir nagbibisi-bisi. Ayan, oo. At, siyempre, yung mga sponsors natin, ma'am, ang prutas natin. Rallins ba yan? O palengke ng Galing Gate 3? Ayan, maraming salamat po sa mga nag-sponsor nag-ayos ng aming table ngayong araw na to. Si Ma'am Brianna ang nag-ayos. Maraming salamat, Ma'am Brianna, sa prutas at gulay. Ayan, may sibuyas pa at bawang. San ka pa? Papaya. Papaya. Naghalo-halo na ang mga prutas at vegetables na yan. Siyempre, impormasyong pangkalusugan to, ma'am Kailangang mga masusustansyang pagkain na nandyan. Siyempre, ang ating mga, sin pa ba? Si Hairmate Salon. Yan, batiin natin sila kahit sa hair ni Ma'am Julie. Hair and makeup. Hair and makeup ni Ma'am Julie. Wala akong makeup ngayon. Wow, taray. Walang makeup pero beautiful pa rin. As in. Meron ka na dyan pansit. Ma'am? May pansit ka na. Wow, wala pa. Mamaya, ma'am. Kakain ako. At sino pa ba yung mga ano natin, ma'am? Beng Dingding. Ma'am Beng, hindi ko siya na-greet. Ayan. Good morning po, Ma'am Beng. Si Ma'am Chris Capote Ampig. Yun. Oo. Oo, nanonood na rin sila. Si Ma'am Cyril, nanonood siya Gina-greet ko na rin siya. Ano Ma'am pa? Joyce Alvarez. Yan, magandang umaga po. Ayun. Sige, pwede na. Sa area mo ba, parang wala akong nakikitang nanonood? Minsan, ma'am, syempre yung mga anak ko. Mga anak ko at ang mga... Nananawagan po kami sa West Bank family. Sa sa West Bank, i-share natin sa West Bank. Oo. Pero alam ko, nakaano sila dito sinisend yan. Si Sir Chris, nanonood si Sir Chris paminsan. Kaya lang nasa labas yata si Sir Chris ngayon. Nasa area kasi sila. Ayan, nag-area po sila. Send natin sa West Bank.
Okay, Ayun. sino pa ba yan nandyan? Yun lang ang mga napansin ko. Kaya West Bank, Ma'am mag-hashtag Helen na kayo. Kapundan. Hello, hello kayo. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Watching from Rojas, Dao, Barangay Manhoy po. Saan to, ma'am? Probinsya ba ito? Rojas, Rojas. Iloilo. Iloilo. Iloilo ba yan, sir? Barangay Rojas. Dao lang, Manhoy. Dao, Barangay Manhoy. Ayan. Bago ba si ma'am? O matagal na siyang... Medyo matagal na rin. Ayan. Saang church si ma'am? Okay, sino pa ang babatiin natin? Sino pa bang kailangang batiin? Yung mga, syempre, Bago sumumpong ang ating vertigo. bago kumating lalamunan ko, medyo makati-kati po ang lalamunan ko ngayon. Nakikiuso po ako ngayon. Oo, dahil sa weather siguro, weather changes. Kaya ganito ang ating mga nararamdaman. Kanina pa Uulan, raw si iinit. Ma'am Beng, ding-ding. Kanina pa ba? Ay, sorry ma'am. Ngayon lang nag-greet. At sino pa ba yung mga dapat nating i-greet? Yung mga negosyo ng ating mga kapatiran, ma'am. Oo. Si Sir Tito. Oo. Si Sir Tito, yung kanyang mga special hopya. Oo. Ayan. Tipas oh. hopya. Kung Oo. gusto niyo po ng tipas hopya, ano lang po, contact niyo lang po si Sir Tito. Diyan lang Rollins siya. Marketplace. Yun, Oo. oo. Sa mga prutas, gulay at iba pa. Oo. Ano pa ba? Si Sister Rhea. Rhea Espiritu. Ang nga. kanyang chili sauce at ang kanyang mga banana cakes. Oo, cakes and pastries Ano niya. pangalan nito? Genesis. Yun. Sari-sari store. Ano yung Castle? Sari-sari store. Castle, meron ng pangalan. may pangalan. Castle Kitchen. Wow, Castle Kitchen. Oo. Galing, oo. Kasi Ang iba't kanyang ibang bagoong, ano pa ba yan? Dami yan tinitinda, ma'am eh. Sari-sari store siya Oo. para sa akin. I-request mo gagawin niya. Kaya nga, mga biko, mga ganyan yan eh. Oo. Ano man ang gusto nyong ipaluto kay Ma'am Genesis, Kay andyan Ma'am lang siya. John Sabihan niyo lang Negado, siya. ang kanyang puto pao. Yun, oo. Sino Sino pa? pa ba yung calamares, ma'am? Sir Lacson. Joji Oo. Lacson ng calamares. Hindi na nasundan ulit, sir. Last year, nakakalimutan na namin yung lasa. Oo. Baka di ba, sa Ma'am ano, Julie? baka sa anniversary. Yun. Ano pa ba? Sige, sino pa ba mga sirs ang nakalimutan Yung ano, namin? yung, Mga ano natin? Negosyo ng mga kapatiran. Mayetri Gaspi, ang kanyang press eggs. Yun, Oo. oo. Marami rin tinitinda yan eh, si Ma'am Mayet eh. Yung kanyang, Mayet Regaspi eh. ano tawag doon? Laing. Oo, di ba? Sarap-sarap ng laing ni Ma'am. Natikman ko na rin yan, Ma'am eh. Ano pa ba? Yung ano ni Ma'am Beng. Ang kanyang siomay at siopaw. The famous siomay and siopaw of CBBC CSI. Napakasarap. Ayoko nang banggitin yan, nauubusan ako lagi. Ma'am Beng, ayan na. Pag tinirahan mo si Ma'am Julie, kailangan bibilhin ni Ma'am Julie. Oo, kasi hindi ko na alam yung lasa niyan. Ay, masarap, Anyway. ma'am. Masarap. Masarap yung siomay ng church ngayon. Ayun. Ano pa ba? Sino tong madami daw, pansit na madaming sahog? Sino to? Sino to? Pansit na maraming sahog? Sabi ni Ma'am Linda Quiñones, sino kaya yung nagtitinda ng... Pansit na maraming sahog. Sino ba? Meron ba, ma'am? Parang wala akong idea dyan. Maraming baboy. Ay, Bobby. Bobby o Baba? Ma'am Linda, ano Akala nangyayari ko sa'yo? baboy. Akala ko baboy, ma'am. May sahog na baboy. Bobby pala. Bobby o Baba. Oo. Wala na si Hindi, Sir late Vince, na yun, ma'am. oh. Late yung ni ma'am. Sobrang late. Mga 30 minutes late. yung yung cellphone mo, ma'am, 30 minutes Oo. late. Naka-data lang si ma'am. Kanina pa yung Bobby o Baba na yan, mama. Ayan. Sige. Okay, sige. Pwede na simulan tayong natin. mag-start ng ating
itutuloy. Ayan, na topic. Walang iba kundi ang vertigo. Ayan, sabi ko nga, ang vertigo ay mas maituturing na sintomas kesa isang kondisyon. Ayan. Ano ba tong kondisyon? Ano ba tong sintomas na ito? Ayan, sintomas ito ng underlying na sakit. Okay? Kapag sinabing sintomas, meron kang ibang sakit. At ano bang nangyayari sa vertigo? Ito yung feeling na umiikot ka or yung paligid mo. Yan, reviewin lang natin. Tapos mawawalan ka ng balance. Pwede mo nang hindi magawa yung mga activities of daily living mo. Yung feeling mo nakatayo ka pero parang mabubuwal ka. Talagang mabubuwal ka kasi nga umiikot ka or ang paligid mo. Mahirap tumingin sa isang bagay na umiikot. Ikaw din umiikot. O, di ba? Napakahirap po. Kaya nga may tendency na masuka sila. Sumusuka talaga sila. At nai-relate din, nung nakaraan ma'am, nirelate sa migraine. Kasi sasakit din ang ulo mo. Siyempre, umiikot ka eh. Malamang susunod na yung sakit ng ulo dahil sa matinding pag-ikot. At madalas na ihahalin tulad nga siya sa dizziness. Ayan. Kasi yung dizziness naman, ito yung feeling of lightheadedness. Tapos, maraming ibang factor ang dizziness. Ayan nga yung mga sintomas ng vertigo. Maraming factor po ang dizziness aside from, napakaliit pala nito. Pwedeng palakihan, sir? Ayan. Paano ba ito palakihan? Yon. Ayan. Aside from, ang dizziness, yung parang lutang, para kang lutang, tapos unsteady ka rin, hindi rin parang wobbly, yung parang tutumba, ganun yung feeling. Nagsusuka rin, tapos kaya lang yun nga, ang pinaka-difference nila, umiikot ang paligid ni vertigo. Samantalang si dizziness, hindi. Okay? Hindi siya umiikot or hindi ka rin umiikot. Yan. Pero almost halos ano mo eh, mapagpapareha mo eh. Mapag i-interchange mo sila. Pero yun nga, walang ikot ng paligid si dizziness. At si dizziness, merong, kunyari, malalaman mo na kaagad kung saan galing. It's either hindi ka nakakain, hindi ka nakatulog, o kaya sobrang init, ganon. Kaya ka nahilo, dizzy, o kaya naging dizzy. O kaya kapag high blood ka, mataas ang BP mo, o low blood ka, tapos stress ka, yan yung mga nararamdaman ng dizziness eh. Tapos, kunyari, meron kang diabetes, yun nga, yung diniscuss natin nung nakaraan, si Sir Cesar Dejos. Naranasan niya yan, nahilo siya. Bakit? Low blood sugar na pala siya. O, yun yung mga bagay na nagkukos ng dizziness. Samantalang ang vertigo pwedeng peripheral vertigo or central vertigo. Ibig sabihin, peripheral nasa tenga yung problema or nasa central or nasa brain or spinal cord natin ang problema ng vertigo. Dalawa yung pinanggagalingan niya. Ayan. At ano naman yung mga parts ng ating katawan na kung saan naapektuhan ng vertigo. Ayan. Yung mismatch nga po ng sensory input natin sa ating mga joints, proprioception, at ng vestibular system natin, yung nasa tenga natin. Pati ng vision natin. Hindi nagkakatugma. Iba yung nakikita, iba yung senyas doon sa inner ear. Yung nakikita, gumagalaw. Yung tenga, pwedeng umiikot-ikot yung fluid. Pero, kaya nga, hindi niya na alam kung ano yung, pati yung joints niya. Yung joints niya steady. O, di ba? Pero yung sa tenga niya gumagalaw, pati yung sa mata niya. So hindi maganda yung signal ng sensory inputs nung sa tenga, yung sa joints, yung sa mata, patungo sa ating brain. Ayan. O kaya dito sa ating vestibular apparatus, kung tawagin, yung responsible sa ating balance. Akalain mo nga, napakaliit, pero marami siyang pwedeng magawa sa ating, kapag nagkaroon ng diferensya yan, marami tayong
hindi magagawa. Kasi nga balance eh, nahihilo ka, hindi mo magagawa lahat ng kailangan mong gawin. Ayan, diniscuss natin kasama yung Ma'am, semicircular may canals. sinasabi dito si Ma'am Emily Fernandez. Ayan, si Ma'am Emily. Ma'am, related din po yan kapag low ang vertical height ng ngipin, nagkaroon ng lack of oxygen supply sa ating katawan. Yes, ma'am. Oo, pwedeng vertical height ng Kasi sa ngipin. ears eh. Oo di nga, ba? ma'am. Pwede, ma'am. Kapag nagkakaroon kasi nga tayo ng TMJ dysfunction, pwedeng maapektuhan yung ears natin. Pero siguro more on balance. Balance ang magiging problema ng isang merong TMJ dysfunction. Tapos yung oxygen supply, yun din, mahihilo ka nga rin. Siyempre, kulang ng oxygen yung brain mo. So talagang mahihilo ka. Pero masasabi mong vertigo kung umiikot yung paligid mo. Umiikot ka or ang paligid mo. Tapos may ano pa yan eh, may movement ng eyes. Talagang upward, downward, sideward ng movement ng eyes. Ganun po yung para ma-diagnose ka ng vertigo. Mostly nakakaramdam ng, kasi ako may TMJ dysfunction ako, ma'am eh. So, may balance problem. So, more on balance problem ang magi-encounter ng may TMJ dysfunction. Yung blood supply din, more on dizziness. Dizziness, lightheadedness. O, kasi kulang ka na ng blood supply eh. Oo. Ganun yung nangyayari kapag meron tayong, ayun nga, yung sinabi ni Ma'am Emily, na kulang sa blood supply, kulang sa oxygen sa brain at merong height ng ngipin. Kasi ako meron akong problema sa height ng ngipin eh. Deep bite ako tapos pudpud yung ngipin ko. So talagang meron akong ah, balance problem. Pero vertigo, wala po akong vertigo. Ayan. Kaya ang tanong pala niya is, kung related nga ba yun sa Ay, vertigo? Hindi, Hindi eh. ma'am. Oo. Hindi. Oo, hindi. Balance nga kasi. Ang problema, kapag may TMJ dysfunction, balance lang, ma'am. Kasi more on muscles ng neck ang nagiging problema eh. Okay? Tapos, yung neck muscles natin, kasama yan sa balance natin. Katulad nung diniscuss ko nung nakaraan, yung forward head posture natin. Kapag nagkaroon tayo ng problema sa mga muscles sa leeg, na problema nga po ng may TMJ dysfunction, is, pangit, hindi maganda yung balance. Oo. Ganon din sa oxygen supply. Siyempre, pag kulang ng oxygen, magkakaroon din ng dizziness nga lang, lightheadedness. Oo. Hindi na po siya sa vertigo. Yan. Ito yung mga kasama sa uh, naaapektuhan kapag tayo ay may vertigo. Yan yung mga yung semicircular canals, yung mga maliliit na buhok sa ating tenga, endolymph, ito yung fluid na umiikot doon sa semicircular canals na pag nagkaroon ng kahit konting diferensya lang po dyan, possible tayong magkaroon ng problema sa balance. Yun nga yung sinasabi nating vertigo. Ayan. Ayan. At pwede rin magka-problema doon sa nerve, doon sa kulay yellow, na didiscuss din natin na kapag nagkaroon ng, ayun nga, ng pamamaga po dyan, katulad ng nung nakaraan nang diniscuss natin yung mga possible causes ng peripheral vertigo, katulad ng unilateral vestibular hypofunction o yung medyo konting pagkasira ng isa sa ating mga vestibular function, katulad nga ng pagkakaroon ng infection sa tenga o kaya trauma, nasuntok, yung mga ganun. O nagkaroon ng matagal na sipon, yan. Viral infection, yun po yung pwedeng mag-cause ng problem sa magti-trigger ng peripheral vertigo. Ayan. Katulad din nung isa pa, yung bilateral vestibular hypofunction, both sides naman. Ito naman, toxicity galing sa gamot. Ayan. So,
masyado ng maraming antibiotic na iniinom. O kaya naapektuhan yung ating nerve, both sides. Yung most particularly yung vestibular nerve. At nagkakaroon din tayo ng, pwede ring ang cause ay yung vestibular neuritis. Saan na yan? Yan. Vestibular neuritis o pamamaga nga nung vestibular nerve. O, dahil na rin nga sa infection. So, ingatan natin na, lalo na yung may mga vertigo na, ingatan natin na hindi tayo madapuan ng sipon. At kung madapuan man tayo ng anumang virus, mabilis dapat nating maagapan. Hindi yung pinapatagal natin, ay sipon lang naman ito, ano lang ito, saglit lang ito. Yun pala ang tagal-tagal na. Hanggang sa maapektuhan na yung tenga, maapektuhan na yung nerve mamaga, magkaroon ng sign ng peripheral vertigo. At yung pinakamalala sa lahat, yung tinatawag na Meniere's disease. Meniere's disease, ito naman nagkakaproblema sa endolymph. Yung sabi ko sa inyo, yung fluid. Maraming fluid ang nandun sa semicircular canals. Kaya nagkakaroon ng matinding pressure. Dito po, ito po yung canals na yan. Ayan. Nagkakaroon ng pressure dyan kasi sobrang dami nga ng fluid. So, ito, napakalala po nito, oras tumatagal yung atake. Dapat kapag inatake ka ng vertigo, seconds lang. Or pinaka-maximum na yung 1 minute. O, diba? Tapos, yun nga lang, ang vertigo kasi nagre-recur. Depende nga sa mo ng, yung mga position, lalo na nga kung positional vertigo. Yung sinasabi ko sa inyo na kapag yumuko ka, tapos pag ahon mo, pag taas mo ng ulo mo, yun na, hilo ka na. O, diba? Nag-vertigo ka na. Miikot na yung paligid mo. Pero ito, ang tagal. Last several hours ang attack. Hindi ko lang alam paano mo maano to. Biruin mo, ilang oras kang umiikot. Manghihina ka dyan. Manghihina ka nga talaga niyan, ma'am. Hindi mo alam kung anong posisyon gagawin. Para kang nasa roller. Yung roller coaster nga, segundo lang eh. Segundo lang actually yung mga ganyan eh. Pero ito oras. Grabe. Kaya nagkakaroon ng talagang masusuka na itong taong to. Wala nang kayang gawin ito pag inatake. Tapos meron ngang hearing loss, tinnitus, vertigo, fullness of the ear, ganyan yung nararamdaman nitong merong Meniere's disease. Yan po yung mga causes ng vertigo, peripheral vertigo. Ayan po, 5 po yun. Una po yung benign paroxysmal positional vertigo na dito po tayo magfo-focus kasi ito po yung pinaka-common. Next po yung unilateral vestibular hypofunction, more on infection sa ear. At bilateral vestibular function naman, hypofunction, more on antibiotics naman ang nagtitrigger nito. At saka yung vestibular neuritis or labyrinthitis is galing din sa infection. At itong Meniere's disease, unknown po ang cause nito. Very rare po itong mangyari. Kapag nagkataon na sa'yo napunta, merong plano ang Panginoon kung bakit sa'yo napunta tong sakit na to. Pero very rare po siyang mangyari. Kasi nga, grabe naman tong na to, oh. Yung mga sintomas niya, parang hindi talaga kakayanin ng isang tao. Yung last for several hours na attack ng vertigo. Yan. At ngayon po, magfo-focus po tayo dun sa BPPV, yung benign paroxysmal positional vertigo, which is yung pinaka-common po na cause ng peripheral vertigo. Yun nga, sabi ko nga po sa inyo, ito ay isang biochemical disorder. Abnormality po ito sa movement produced by the internal and external forces na galing na sa ating katawan, na ilalagay sa ating katawan na hindi natin kayang mag-react. Ayan, hindi kayang mag-react. Lalo na nung inner ear natin. Yun nga, ito nga yun, yung pinakita natin nandiyan dyan sa picture. May mga tanong ba, ma'am? Ayan, wala pa naman so far. Yun. Okay, Ma'am Leticia. Amen po. Kaya pala naglaro ako ng
nagkaroon Nagkaroon ako siguro ako ng vertigo, minsan minsan dahil yata sa kumakati at medyo may maga. Ang tenga. Oo. Ang tenga ni ma'am. Ma'am, magpa-check po kayo sa ENT, ma'am. Oo. Hindi naman outer ear, ma'am. Nasa inner ear po yung yung kate sa labas, pero baka kumate na rin yung labas dahil sa infection sa loob. Magpatingin po kayo sa ENT, ma'am, para mas makita, mas diagnose kayo ng maayos. Ayan. At ayun nga, dahil nga ang benign paroxysmal positional vertigo ay dahil sa maling posisyon nitong tinatawag na calcium carbonate o otokonya. Ano ba to? Yun yung mga kristal na makikita dun sa loob ng capsule ng mga semicircular canals. Nandun po siya sa loob niyan. At kapag yan lumabas, na hindi naman kasi dapat siya nasa labas. Depende po kung anong cause ng paglabas nung minsan kasi talaga unknown cause yung paglabas nung otokonya. Ayan, yung crystal na yan, yung tinuturo nung arrow. Pag lumabas po yan sa semicircular canals, yun po yung nagkakos ng vertigo, ng pagkahilo mo. Kasi nga wala dapat anything na nandoon sa kanal eh. Dapat yan nandun sa loob. Parang mga hair-like, ano ba? Yung sabi mo dati. Hindi, ma'am. Iba yun? Yung hair-like, ma'am, yun yung nag-sense ng movement. Kasi pag natatouch sila nung fluid sa loob ng semicircular canals, na, uy, gumagalaw tayo. Sasabihin sa brain. Sa brain. Pero this time, kahit walang galaw, kasi syempre kristal ito, iikot ito eh. Iikot-ikot, ikot-ikot, kasi hindi nga dapat siya umiikot-ikot dyan. Oh. Nagkaroon. Lumabas siya doon sa dapat niyang pagtaguan. So, yun nga, na-displace siya sa canals dahil nga sa viral infection, head trauma, aging, yung mga 60 years old and above, possible mangyari sa kanila ito. Tapos, idiopathic. Minsan, madalas talaga na hindi malaman ba anong cause nung pagkakalabas nitong otokonya na ito o yung crystals na ito doon sa ating semicircular canals. At dahil dyan, nadidisrupt nga yung ating function ng ating tenga. At ipapakita ko po sa inyo yung video kung paano nagkakaroon ng abnormality doon sa ating ears, yung sa ating semicircular canals. Paano ba tayong lumabas dito? Pakita ko po yung video. Ay, sana yun? Ayan. Ito po yung normal, nakita niyo po, yan, yung normal fluid movement po natin. Yan, ganyan po. Pag minumove natin ulitin natin ayan. Pag minumove po natin yung ulo natin, to the left, to the right, gagalaw yung fluid. So, nasisense ng ating brain, uy, gumagalaw siya. This time, na-displace po yung otokonya, ito po, yung crystal, na-displaced, nawala sa lugar. So, nagsisense siya ng ibang galaw. Kaya yung movement ng tingnan niyo yung movement ng mata. Iba na yung sense ng mata, iba na yung nasisense ng ear, kaya nagkakos po ng vertigo and nystagmus. Nystagmus po yung ganyang movement ng mata. Yan po talaga yung identifying na makikita. Oo. Yan, tignan niyo yung mata. It's either circular movement or taas-baba ng mata, taas-baba, vertical movement ng mata. Ayan. Pag may ganyan, ano na po yan? Vertigo na po yan. Pag wala, hindi siya makukonsider as vertigo. Ayan. At yan po yung video ng vertigo. Yung vertigo po dito, natitrigger ng head position. Dito sa BPPV.
Natitrigger po siya ng head position. Kaya nga sabi ko po sa inyo, lalo na sa mga matatanda, ingatan yung paggalaw ng ulo. Huwag pabigla-bigla kasi dati, gaya mong gawin. Tapos ngayon, ginawa mo. Ayun, na-trigger. O, 'di ba? So, dapat pag meron ka ng mga ganong nararamdaman, ingat-ingatan na yung sudden movement ng ulo. At yung mga yuko-yuko, titingin ka sa ilalim, tas bigla kang babangon. Dapat kapag may titingnan sa ilalim, may kukuhanin sa ilalim, dahan-dahan na po yung galaw ng ating ulo. Kasi natitrigger nga po itong ganitong type ng vertigo ng ah, peripheral vertigo, yung movement ng ating head. Kasi imbis na nasa sac, nasa loob ng ampule yung otokonya, nawawala dahil nga sa sudden movement din ng ating leeg. Yan. Lumalabas siya sa semicircular canals. Kaya nagiging ganyan po yung itsura. Dahil sa, pwede nga po dahil sa injury, dahil sa infection, dahil din po sa ating edad. Dapat po, fluid lang po talaga yung laman ng semicircular canals. Pero pag nagkaroon ng otokonya, doon po nagkakaroon ng problema sa paggalaw. Siyempre, gumagalaw-galaw siyang ganun eh. So yung brain natin, hindi niya alam, ano ba, gumagalaw ba tayo o hindi? Kasi nga, meron siyang material, foreign body doon sa loob niya na hindi dapat nandoon. Kaya nga, nasisense ng inner ear, uy, gumagalaw. Okay. Pero, pagdating niya sa brain, sasabihin niya gumagalaw, pero actually, hindi naman gumagalaw. Pero, ang nagdudulot lang nung galaw is yung kristal, yung otokonya. Ayan. Kaya dapat, ang gagawin mo para huminto yun sa paggalaw, huminto ka muna rin. Huwag ka munang gagalaw. Pause kasi nga, after 30 to 60 seconds din, magre-resolve din naman po yung otokonya. At kailangan maibalik din yung otokonya doon sa kanyang pinaglalagyan. Na ituturo ko po sa inyo paano siya ibabalik. Ayan, paano siya ibabalik. Pero yung mga test na ito, yung mga maneuvers po na ito, exercise na ito, ginagawa po ito na meron pong kasamang health care professional. Hindi po ninyo pwedeng gawin ng mag-isa. Kailangan meron po kayong health care professional na kasama. Kasi nga, pwede kayong bumagsak, mahilo, o kaya mali yung ginawa nyong procedure, lalo lang na-trigger yung inyong pagkahilo, o lalo lang nag-cause ng disgrasya. O, di ba? Na bagok ang ulo mo or nadapa ka pa, na-fracture ka pa. O, kaya mas maganda na meron kayong healthcare professional. At yun nga, yung pasyente kapag nawala sa posisyon si otokonya, makakaranas siya ng pagduduwal, pagsusuka, imbalance, at yung BPPV, tumatagal po siya ng 3 to 5 months at pwede pong may paulit-ulit every year. Ayan, na-trigger na yung katinalalan mo. Hanggang hindi nawawala si otokonya. Yes, ma'am. Pag nabalik mo si otokonya, pag naibalik after, pero babalik pa rin siya, ma'am, next year. Magkakaroon ka ulit ng attack. Pero yung parating ina-attack, merong mga, yun nga, kailangan matest talaga kung ano yung nagkukos. Baka kasi hindi lang si otokonya. Meron pang other underlying disease na nagkukos ng inyong vertigo. Underlying condition pa na nagkukos ng ating vertigo. At paano ba masasabing may vertigo na nga tayo? Yan. Kasi marami nga possible na katulad nga yung sinabi ni ma'am, kulang sa oxygen, may TMJ dysfunction. Pero ito yung mga paano malalaman kung o madadiagnose tayo kung meron o wala tayong vertigo. Yan. May mga test po for balance para ma-specify po kung central o nasa brain o nasa spinal cord po yung diferensya ninyo o
peripheral lang po o yung naapektuhan lang is yung inner ear po natin. Si otoconia lang na-displace lang or meron lang pamamaga doon sa ating nerve. Yun po kasi yung mga possible May dyan eh. sinasabi dyan si Ma'am Leticia Aranda. Ayan. Yes po. Inner po pero magaling na po at already na check up sa ENT. Thank you. Okay ma'am. So, Naagapan niya na. naagapan. Naibalik ba ma'am yung otoconia sa loob? At hindi na siya bumalik-balik yung ano mo, yung vertigo mo. Maganda kung hindi na Oo, naibalik. wala na siguro. Wala dahil, nang attack, wala nang attack ng vertigo. BPPV, ng benign paroxysmal positional vertigo. Ayan. Maganda kung naibalik na po at hindi na po inatake ulit. Ayan. Kasi may possibility po kasi na ma-attack ulit eh. Okay? Tatagal for 3 to 5 months yung atake, a-attack ka dyan for 3 to 5 months. Tapos, mawawala na, mawawala. Kasi minsan self-limiting siya eh. Kusa lang din siyang gumagaling. O baka, kasi sinabing kusa lang gumagaling, pero actually, na unknowingly, naibalik mo yung yung otoconia sa pwesto niya. O hindi na siya nagpatingin sa doktor or anything kasi unknowingly naibalik niya. Pero next year, possible, babalik siya. Pero kung yung kay Ma'am Leticia hindi bumalik, so may merong way kung paano hindi na talaga siya babalik. Okay? Saka baka may ginawa yung ENT. Baka may gamot or May anything. binigay Pero na. si ma'am kasi baka pamamaga lang. Kasi Oo. sabi niya, nangangate, may problem sa ears. Medyo maga. Oo. Baka ang problema lang is infection, namamaga lang talaga yung inner ear niya. Hindi talaga si otoconia. Pag si otoconia kasi may possibility lalabas siya ulit. So talagang magre-recur. Lalo na nga yung mga sudden changes ng position ng ulo, lalo na sa ating mga senior citizen. Yan. Si Ma'am Mary Gonzaga sabi niya, thank you Ma'am Leslie, need ko na talaga magpa-check sa ENT kasi minsan kumakati ang tenga ko tapos parang may lumalabas na tubig po. Oo nga ma'am, kailangan mo na talaga ma'am magpa-check kasi baka malapit sa brain. Malapit sa brain ng ating ang Saka ating isang ears. cause yun di ba? Yung viral infection. Yes, ma'am, viral. At saka ma'am, ears yan eh. May direct access siya sa ating brain. So pwedeng maapektuhan yung brain natin kapag pag pinatagal pa natin yung mga infection sa ears, hindi po talaga dapat pinatatagal kasi nga may direct access siya sa brain. So pwedeng maapektuhan ng brain. So dapat hindi talaga pinatatagal. At saan na nga tayo? Paano madadiagnose? Ayun, may mga pang inner ear or pwedeng central. Pasasabi nating central vestibular dysfunction o brain and spinal cord ang apektado, ito po yung tinatawag na Romberg's test. Yan. Ano ba tong Romberg's test or tandem Romberg test? Pag sinabing central po sa brain or spinal cord po yung problema. Ayan. Pwede po nating ipagawa kay Sir, sino ba? Sino ba pwede gumawa? Sir Vince? Ito po yung test para malaman kung may brain problem, kung nasa central. Brain or spinal cord yung problema ni Sir. Kunwari, meron siyang, titest natin siya for vertigo. Ayan. At least wala ka naman vertigo pa eh. Hindi, Sir, tatayo. Pwede bang makamerahan si Sir nang nakatayo? Ayan. Whole body po whole body. Ayan. Whole body po tayo. Ayan. Sir, yung medyas mo ba is hindi butas? Ayan. Tatayo si Sir Vince. Ayan. Sir, hindi siya kita. Ayan. Tatayo si Sir Vince. Kailangan si health practitioner nasa tabi. Ayan.
Kailangan nasa tabi niya ako kasi baka matumba siya anytime. Buong katawan, sir, kaya. Ayan, haharap na lang tayo doon, sir. Ayan. Pati paa, kayang makita, sir, yung paa. Ang paa kailangan nakalapat sa floor, magkadikit. Magkadikit, sir. Magkadikit. Dikit na dikit. Kaya, yan, idikit mo siya, sir. Yan, pwede. Ano po yung mga nasa bahay, kailangan, pag tinest nyo po ito, meron po kayong kasama, katabi dyan, baka mahilo po kayo eh. Ayan, una, kamay sir sa cross mo sa dibdib. Ayan. Tingin straight lang po sa audience natin. Yan, bibilang po tayo ng 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 30 seconds po. Kung wala po siyang swaying, pag sinabi pong nagsisway, gumaganon-ganon po. Yan. O kaya, yung feeling, magre-reach out na siya kasi babagsak na siya. Voluntary yun. In, Paano bigla na lang siyang gaganon? Oo, ma'am. Ah. Gaganon na lang yan. Kapag may problema, wala siyang problema, ma'am. Ayan. Wala siyang problema. Pero this time, papipikitin natin si sir. Sir, pikit ka ha. 30 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Okay. Sa mga matatanda po, 60 and above, hindi nila kayang i-maintain to. So may age, yung magte-test ng ganito, siguro test natin yung mga less than 60 years old. Oo. Kasi kapag 60 talagang maggaganyan yan eh. Positive po yan kapag gumaganon-ganon na yung patient. Naghahanap na siya ng balance. Mga ganon-ganon na yan. Or, ni-step niya na forward yung paa niya. Or, na siya, nag-reach na siya for balance. Tinanggal niya na yung kamay niya sa katawan niya. Ganun po. Next naman is yung Romberg tandem test. Ayan. This time, si Sir, kasi wala naman siyang mga problema, unang test po talaga is nakamulat ang pasyente. Kailangan nakikita niya. Then, ilalagay niya yung paa niya forward lang. Forward mo lang yung isa, sir. Yan, ganyan. Same weight po same weight ang bigay mo, sir. Same weight. Ngayon, tatimingan na siya. Una, tatimingan muna natin siya ng 10 seconds. Magkadikit. Nakatayo. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pag hindi siya gumalaw, okay siya. Nakamulat muna po yan, ha? Mulat muna. Then, papa-forward mo siya. Same weight. Weight doon, distribution, pareho. Tapos, papagano mo rin siya nakamulat. 10 seconds. Kapag walang ganon-ganon, okay. Then, mo sir, yung heel doon sa big toe sa harap. Same weight. Same weight. Pag hindi na yung balance. Pag hindi na balance ayan, may problema na siya. 10 seconds ulit yan. Pero 10 seconds lang kasi. Sige sir. Yan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pag dun, nagganon-ganon, so positive siya. This time, nakapikit naman ang mata. So una, yung ganon muna. Tapos, nakaganon. Tapos, this time, yan, nakaganyan. Sige, sir. Pikit ang mata, sir. 10, 9, 8. Meron nga, sir, Joke lang. Hindi, kasi,
ano rin, affected siya sa ano nyo eh, mga sounds. Kapag nagte-test tayo, walang uy, ano yan, mga ganun-ganon. Walang gumaganon-ganon. Walang gumaganon-ganon. Affected siya eh, natatawa siya na very conscious siya eh, very stiff eh. Oo, kaya kailangan relax yung pasyente, walang nakikialam sa paligid. May factor po yung surroundings. So kailangan tahimik ang surroundings. Ulitin natin, sir. Sige. Huwag kang paapekto sa kanila. Ready? Go. 10. Pikit, sir. Pikit. 10, 9, 8. Totoo, sir? Hindi mo na-outbalance ka? Pero meron pang ibang test for that. So, pwede siyang mag-undergo pa ng ibang test para mas hindi, meron pang, dapat si Sir Ponching nga eh. Kasi si Sir, sa tingin ko may TMJ dysfunction din siya. Meron siyang TMJ, kaya kailangan ma-address din yan. Kasi meron din siya sa mata. Meron siyang mga ibang problems eh, sa balance niya. So, most probably, kailangan ma-address muna yung mga yon bago tayo mag-confirm. Kasi pwedeng mako-confirm din po yan nung ano ba yun? Electronystagmus test, mga ganon. May mga ganon po. May mga ganon pa pong test na gagawin. Hindi lang po naman yan. Positive na siya. Kaagad hindi. Tapos magte-test pa tayo ng ibang test. Okay? Yung sa mga brain scan na. Oo, ganon. Pero, alam mo sir, pag ipapractice, sige nga, i-practice mo nga ulit. Pick it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hindi niya talaga matagalan. Sige. Positive tandem Romberg test si sir. Oo. Pero meron siyang ibang, kasi, problem eh. Sa mata, sa TMJ. Yung chan, possible din sa chan. Pag obese kasi, yun nga, pag obese, at saka senior citizen, mahirapan gawin yan. Kaya kailangan magpaliit din ng chance, sir. So may factor, may mga factor po na kailangan magpaliit ka ng chance, sir. Para yung balance mo, kayang-kaya mo na. Pero may problem ka rin sa TMJ. Ay, sigurado ako dyan. Kasi forward yung bite niya. Kaya matulis din, sir. kaya matulis din yan, sir. Kasi, anong tawag dito? May tawag dyan na bite ma'am. Si Ma'am Emily, alam ni Ma'am Emily yan Naka-forward yung lower, yung nangipin. Ano yung tawag dyan Kasi ako overbite ako, sir. Yung ngipin ko natatakpan yung lower teeth ko. Ikaw kasi naman nakalabas. So, pwedeng yan. Pwede lagyan ng splint yan. Alam ko, nilalagyan ng splint. Actually, sir, ako na correct yung overbite ko sa splint. Itong suot ko. So, pwede ka rin. Splint or mouth guard. Yung mouth guard na sinusuot, sir, to correct yung ganyan. Tingnan mo, hindi ka na magiging Bobby. Hindi ka, sabi ko sa'yo, suotin mo yung ganong mouth guard. Nagko-correct siya. Mouth guard lang, sir. Pero syempre, mga taon. Taon bago siya makorek. Pero, at least. Ha? Mas gusto mo na yung ganyan? Ayan, dyan na siya kilala Trademark na ni sir yan. So, ayaw niya na daw matanggal. Ayaw nang gumastos. Pero, sir, sabi ko sa'yo, Hindi, tanong mo lang possible sa pa mga- yan. Pwede pa Kay yan. Ma'am Emily Okay, Ma'am Emily or kay Ma'am Lani. Oo. O minsan, i-discuss nila yan. Gusto mong i-discuss yung mga overbite. O baka na-discuss na nila yan, ma'am? Parang na-discuss na rin. Yung overbite tsaka yung underbite. Overbite, underbite? Underbite ba? Parang ganun yata. Underbite yata ang tawag dyan. Or in passing lang, pero hindi talaga yung paano gagawin. Oo, kasi mga ortho yun, ma'am eh. So, mga mouth guards po, si sir, kailangan niya. Kasi nga, affected yung balance niya doon. Tsaka yung laki din ng chan nga.
Possible. Oo. Pag mga obese nga, hindi nila kaya yan. Oo. May ganun. Nanawagan po siya kung sino man ang may gustong Sponsor ng mag-sponsor ng kanyang kanyang ngipin, ng mouth guard. mouth Mouth guard. guard, oo. May mouth guard na specific to correct yung bite. And the mouth guard splint, yan, magkakasama yan. Para maayos yung iyong bite, sir. Kasi magkaka-problem ka talaga sa balance. Katulad nga ng sinabi ni Ma'am Emily. Balance problem, pero hindi siya vertigo. Balance problem. Okay. Ayan. Sige, pwede na, i-discuss natin yung mga susunod, yung mga iba pang exercises for BPPV. Oo. Ayan, sana po ay naging blessing po ako sa inyong lahat at huwag po nating kalimutan na mahalaga na marami tayong information na alam. Oo, para hindi tayo na kung ano-ano na lang ginagawa natin. O, 'di ba? Yung mga gumawa dyan sa bahay, baka nahilo na po kayo. Oo, baka Hindi. bumagsak ka. Baka bumagsak po kayo. Kasi Sir Vince nga, nawalan ng balance eh. So, yung mga 60 years old and above, talagang mawawalan po kayo ng balance dyan. So, hindi nyo po dapat ginawa yan, ha? Yung mga senior citizen natin dyan na viewers natin. Dapat hindi nyo na po ginawa kasi definitely hindi nyo po kakayanin yung balance. Ayan. Kaya, Hinay-hinay lang. lang kayo, alalay lang kayo. Oo, alalay. Oo, yung movement ng ulo, yan po yung nakakapag-trigger po niyan. Sudden movement. So, kung hindi maiiwasan gagalaw, dahan-dahan gumalaw. Yan. Parating dahan-dahan po. Yan. At Okay. sige, maraming salamat po sa lahat ng nanood, ng nakinig. Thank you, Sir Vince, for participating in our topic ngayong araw na ito. Naway naging blessing po kami ni Ma'am Julie sa inyo at ni Sir Vince. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng nakinig, nanood. Maraming Ayan, Ma'am Julie. salamat, Ma'am Leslie, at napakagandang topic talaga yan. At Yes. yun lagi ko nga sinasabi, ayaw natin mangyari sa atin. Mm-mm. Ang hirap po Nako. daw niyan, sabi Oo. ng mga nakakausap ko. At salamat at huwag muna kayong aalis kasi meron pa tayong susunod na Yes. programa. Oo. Walang iba kundi ang The The Baptist Baptist Lunch. Kaya, wag pong alis. Saan susunod ang The Baptist Lunch?